Maya-maya, nagpapahinga ang grupo sa kanilang silid nang tanungin ni Alec kung libre ang lahat. Sinabi ni Ornest, Krecia, at Yore na may oras sila, kaya tinanong niya sila kung maaari ba nilang ilibot siya sa lungsod. Nang mabanggit ang tungkol sa pamamasyal, biglang sumakit ang tiyan ni Ornest, habang naalala ni Krecia na may gagawin siya. Nagalit si Alec, alam niyang malinaw na gumagawa sila ng dahilan para hindi sumama sa kanya. Gayunpaman, hindi nila siya pinansin at umalis pa rin, at nahiya si Yore dahil malinaw na sinusubukan nilang bigyan siya ng oras na mag-isa kasama si Alec. Hiniling ni Alec kay Yore na sumama sa kanya ng mag-isa dahil gusto lang nitong mag-explore. Natarante siya sa alok nito, ngunit pumayag siyang ilibot siya. Una, dinala ni Yore si Alec sa kalye ng mga adventurer kung saan nila ginalugad ang lahat ng uri ng mga stall na nagbibenta ng mga kapaki-pakinabang na kagamitan at mga bagay habang binabalaan niya si Alec na huwag magpaloko sa mga peking produkto. Isang tindero ang nag-alok sa kanya ng kakaibang tableta upang palakasin ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa loob ng 10 buong araw. Sa kabila ng kanyang matalinong payo kanina, nahulog si Yore sa kanyang halatang panloloko. Parang isang batang naloko ng candy. Habang bibili na sana siya ng gamot, pinigilan siya ni Alec at hinila palayo sa tindahan ng manloloko. Sinabihan niya itong hilingin na lang sina Ornest at Krecia sa pamimili ng anumang kailangan niya. Kaya naalala ni Yore ang huling beses na pinapunta niya ang 2 ugok na iyon sa palengke. Sa halip na ang mga bagay na hiniling niya, ang nauwi nila ay bumili ng maraming walang kwentang paninda gamit ang kanyang mahalagang pera. Napansin ni Alec na nakikipag-ugnayan siya sa pinakamatatalinong batang paslit sa mundo sa kanyang grupo. Pagkatapos ay napansin niya si Yore na may hawak na bag at inalok na siya mismo ang bumili ng mga gamit. Matapos magpasalamat si Yore sa tulong, pumasok sila sa isang maaliwalas na kafe upang magpahinga sandali. Habang nakaupo sila, tinanong ni Alec si Yore kung bakit galit na galit sina Ornest at Krecia kay Loki. Umiti siya ng alanganin at ipinaliwanag na nag-away sila bago nakuha ni Ornest ang kanyang sinaunang artifact. Tinanong ni Yore si Alec kung naaalala niya ang walang ingat na estilo ng pakikipaglaban ni Ornest at tumango ito. Ipinaliwanag niya na kahit naligaw siya sa battlefield, palaging may ugali si Ornest na maingat na panatilihin at linisin ang kanyang armas sa labas ng field. Lumalabas na ginalugad ng lasting period ang isang dungeon 2 taon na ang nakalilipas nang makasalubong nila ang isang grupo ng A-rank na nasa panganib. Mabuti na lang at dumating din sina Loki at Ruel para tumulong, kaya nagawa nilang labanan ang mapanganib na boss. Gayunpaman, nasugatan si Ornest habang pinoprotektahan ang mas mahihinang miyembro ng koponan mula sa floor boss at sinubukan niyang itago ang kanyang pinsala habang patuloy silang nakikipaglaban. Matapos matalo ang boss, sinubukan niyang maglakad pauwi dala ang kanyang pinsala, ngunit bumagsak siya habang pauwi. Tinulungan ni Loki at Ruel na hilahin si Ornest, ngunit habang hawak ni Loki ang sibat ni Ornest, inakala niyang sira ito dahil sa lahat ng labanan. Sa pag-aakalang walang silbi ang armas, itinapon ito ni Loki, na ikinagalit ni Ornest nang magising siya. Naniniwala si Yore na magiging maayos pa rin sana ang lahat dahil tunay na itinapon ni Loki ang isang armas na inakala niyang sira. Gayunpaman, sinabi niya kay Ornest na masyado siyang nagmamalasakit sa isang disposable item, na lubos niyang ikinagalit. Ipinaliwanag niya na simula ng pangyayaring iyon, sina Ornest at Loki ay palaging magkaaway. Sa wakas ay naintindihan ni Alec kung bakit labis na kinamumuhian ni Ornest si Loki, ngunit nagtataka kung bakit ayaw din sa kanya ni Krecia. Kaya sinabi sa kanya ni Yore na iniisip lang ni Krecia na nakakainis siya at pareho nilang pinagtatawanan ang kanilang mga maliliit na kaibigan. Pagkatapos magkape, lumabas silang dalawa upang galugarin ang palengke. Di nagtagal, nakakita si Yore ng isang bihirang pulse heiress ng elf, na nagpapataas ng kapangyarihan ng mahika ng isang tao. Bagamat gusto niya talaga ang aksesorya, masyadong mahal ito para sa kanya. Inalok ni Alec na bayaran ito, at nagulat siya na gagastos ito ng malaki para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na dahil siya ang pinuno ng koponan, makakatulong ito sa lahat kung lalakas siya. Nang makita ang suporta nito, tinanggap ni Yore ang regalo ng may malaking ngiti. Sa natitirang bahagi ng araw, ipinagpatuloy nila ang paggalugad sa lungsod at sa iba't ibang atraksyon nito. Nang maggabi, magkasama nilang pinagmasdan ang magandang paglubog ng araw. Inisip ni Yore kung gusto ni Alec ang Fizzle City, at tumango siya, sinabing mas masigla ito kaysa sa Galdena. Nang marinig ang tungkol sa Imperial City, naging seryoso si Yore at tinanong si Alec kung maaari ba niyang sagutin muli ang tanong niya. Ito ang nagdulot ng kanyang pagkalito. Kaya naman isiniwalat niya na simula nang yayain niya itong sumali muli sa kanilang grupo,
Nakaramdam siya ng pagkakasala dahil inakala niyang ninakaw nito ang trabaho niya bilang salamangkero sa korte. Iniisip ni Yore kung masaya ba siyang makasama ang kanilang grupo o kung napipilitan siyang sumama sa kanila. Sinabi niya na kahit na mayroon siyang ilang hindi natapos na gawain sa Galdena, nagbago ang kanyang mga layunin upang matulungan ang kanyang grupo na maging pinakamalakas sa mundo. Nang marinig ito, napaiyak si Yore at sinabi sa kanya na hindi na niya siya hahayaang sumuko muli. Umiti si Alec, ngunit tinukso niya ito na ipapadala niya si Ernest sa kanya kung susuway ito. Habang nagsasaya silang dalawa, natuwa si Yore na sinabi sa kanya ni Alec ang tungkol sa kanyang nararamdaman. Gayunpaman, bigla siyang naging seryoso at sinabi kay Yore na gusto rin niyang marinig ang tunay nitong nararamdaman. Nagulat siya at agad na inakala ni Yore na inaamin niya ang kanyang pagmamahal sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Alec na pinilit siya ni Ernest na pag-usapan ang kanyang mga alalahanin sa team, kaya naman nagsalita siya rito. Nang mapagtanto niyang niloko lang siya, namula si Yore ng husto, at nagtaka si Alec kung bakit siya nahihiya. Kinabukasan, payapang natutulog si Alec sa kanyang kama nang hilahin ni Ernest ang kanyang mga kumot. Nang mapansin ni Ernest ang isang libro sa tabi niya, nagtaka si Ernest kung nagpuyat ba si Alec buong gabi sa pagbabasa, tumango siya, sinasabing mahalagang manatiling updated, ngunit sinabihan siya ni Ernest na ayusin ang kanyang schedule ng pagtulog. Pagkatapos ay itinapon niya ang mga damit ni Alec sa kanyang mukha at sinabihan itong maghanda para sa araw na yun. Sa wakas ay nakaramdam ng ginhawa si Alec, tinanong niya si Ernest kung dapat ba nilang gawin ang kanilang karaniwang gawain, at tuwang-tuwa si Ernest na sumang-ayon. Pagkatapos magbihis, lumabas ang dalawang lalaki para makipaglaban gamit ang kanilang mga espada. Habang pinapanood silang maglaban, nagtataka si Yore kung bakit hindi sila nagpahinga para mag-relax. Binalaan niya ang mga lalaki na mag-relax, ngunit hindi nila siya pinansin at nagpatuloy sa pag-atake ng buong lakas. Itinuro ni Alec na nawalan siya ng 4 na mahalagang taon ng pakikipaglaban, kaya kailangan niyang tulahin ang agwat sa karanasan sa pagitan niya at ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Bigla, natambo ni Ernest ang kanyang espada at itinaas ang sarili niyang talam para tapusin siya. Nagawa ni Alec na kontrahin ang atake, ngunit nabali ang kanyang espada. At ubiling inamin ni Ernest na kahit kulang si Alec sa karanasan, ang kanyang mga reflexes ay nakakabaliw. Pagkatapos ay itinuro ni Alec na nagawa rin ni Ernest na harangan ang lahat ng kanyang mga atake. Nang sabihin ni Alec na plano niyang talunin siya sa kanilang laban, tumawa si Ernest at sinabi sa kanya na walang paraan na matatalo niya siya. Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang sibat at sinabihan si Alec na gamitin ang kanyang artifact sword para sa isang tunay na labanan. Mabuti na lang at napigilan ni Yore ang mga lalaki bago pa man sila mapinsala sa isang walang kwentang practice match. Biglang dumating si Loki at kinutya ang koponan dahil sa kanilang matinding pagsasanay, pagkatapos ay nagbigay ng ilan sa kanyang sariling payo mula sa eksperto. Natural lamang na hindi siya pinansin ng lahat at umalis upang galugarin ang dungeon. Umiti si Loki at sinabi sa kanila na dapat nilang tretuhin siya ng mas mabuti dahil na-promote lang niya sila sa S-rank. Nagulat ang lahat habang mabilis na sinubukan ni Yore na kunin ang sertipiko ng promosyon mula sa kanya. Gayunpaman, hindi ito ibinigay ni Loki sa kanya, sinabing ibibigay lamang niya ito sa kanya kung hihingi ng tawad si Ernest sa kanya. Nang magsimulang tumawa si Loki sa paghihirap ni Ernest, binatukan siya ni Krista sa ulo dahil sa kanyang pagiging bata. Pagkatapos ay ibinigay niya mismo kay Yore ang sulat, at binati ni Ruel ang lasting period sa paggamit ng S-rank status. Matapos tanggapin ang sulat, tumalon si Yore sa tuwa. Pakiramdam niya ay isang hakbang na lang ang kanyang narating sa pagkamit ng kanyang pangarap. Pagkatapos ay ipinaalala ni Krista kay Alec na pagkatapos makarating sa S-rank, kwalipikado na siya ngayon upang galugarin ang maalamat na dungeon ng Arcana. Nagtataka si Alec kung bakit ito espesyal, kaya ipinaliwanag ni Ruel na ang Arcana dungeon ay mas mahirap pa kaysa sa level 64 na kanilang naranasan noong nakaraan. Nagulat si Alec nang malaman ito, kaya inalok ni Ruel na bigyan siya ng mga tips sa paggalugad sa bagong dungeon. Ipinaliwanag ni Krista na may utang na loob pa rin sila sa kanyang team para sa pagliligtas ng kanilang mga buhay, kaya handa silang tumulong sa kanya anumang oras na kailanganin niya. Bigla, sumingit si Loki sa usapan at sinubukang ligawan sina Yore at Krisha. Gayunpaman, nagkunwari na lang sila na inalok niya silang lahat na bigyan ng piging para sa kanilang promosyon, at natuwa ang mga lalaki na kumain. Dahil sa kaba, sinubukan ni Loki na umakto na kailangan niyang kanselahin ang plano para sa isang agarang pagpupulong ng team. Sa kasamaang palad para sa kanya, ibinunyag lang siya ni Krista at sinabi sa lahat na wala silang mga pagpupulong.
Kaya kinaladkad si Loki palayo para bayaran ang kanilang mga pagkain. Maya-maya, umupo silang lahat sa restaurant at sinimulan ni Ruel ang kanilang pagdiriwang sa isang hiyawan. Habang kumakain, hindi pa rin makapaniwala si Alec na nasa isang S-rank party siya. Napansin ni Ernest ang pagbulong ni Alec at napaisip kung sa tingin ba ni Alec ay hindi siya karapat-dapat sa ranggo nang hindi ito nakamit. Nagalit siya at sinabihan si Alec na itigil na ang pakiramdam na parang isang impostor, ngunit tiniyak sa kanya ni Alec na hindi siya ganoon ang iniisip. Pagkatapos ay idineklara ni Ernest na ang promosyon ay simula pa lamang ng kanilang paglalakbay upang maging pinakamalakas sa mundo at binalaan si Alec na bubugbugin niya ito kung susubukan niyang umakto na parang isang taong may sakit. Ngayon, sa kanyang madamdaming deklarasyon, mas lalong nag-alab ang lahat. Habang nagsisimula silang umorder ng mas maraming pagkain, sumigaw si Loki na nagpapakita ng mga negatibong numero ang kanyang credit card. Nang gabing iyon, napagod si Yura sa lahat ng pagdiriwang. Naniniwala si Krisha na si Alec ang dahilan kung bakit siya masaya. Biglang lumabas ang receptionist ng guild at sinabi kay Krisha na mayroon siyang pasyente na nangangailangan ng agarang tulong. Sinundan siya ni Krisha papasok at pinagaling ang pasyente. At nagpasalamat ang receptionist sa tulong. Napansin ng maraming iba pang nasugatang adventurer sa silid. Nagtataka si Krisha kung paano napakaraming tao ang nasaktan. Ipinaliwanag ng receptionist na kamakailan lamang ay isang grupo ng kriminal na tinatawag na Shadow Guild ang tumatarget sa mga adventurer. Nang sandaling iyon, pumasok si Olivia sa silid kasama ang isa pang grupo ng mga nasugatang adventurer at isinama si Krisha. Ipinaliwanag na ang babaeng ito ay si Olivia mula sa Nameless. Iniwan niya ito upang hawakan ang sitwasyon, at sinimulang suriin ni Krisha ang mga sugat ni Olivia. Nang mapansin ang malalaking peklat sa kanyang katawan, naisip niya kung si Olivia ay inatake ng mga melee swordsman. Habang iniisip ni Krisha na hayaang magpahinga ang babae, bigla siyang nagising at nagtanong kung nasaan siya. Sinabi sa kanya ni Krisha na nasa guild siya simula nang dalhin siya rito ng guildmaster para sa paggamot. Tinanong ni Krisha si Olivia kung ano ang nangyari sa kanya sa dungeon at nagalit siya nang maalala niya ang isang traidor. Naguguluhan si Krisha, tinanong niya kung sino ang tinutukoy niya, ngunit bumangon si Olivia upang hanapin ang taong nagtaksil sa kanya. Sinabihan siya ni Krisha na humiga dahil hindi ito kaya ng kanyang katawan, ngunit sa tingin ni Olivia ay kaya pa rin niyang lumaban gamit ang mabilis na paggaling. Gayunpaman, matigas ang ulong tumanggi si Krisha at sinabi sa kanya na kung patuloy niyang ipipilit ang sarili sa mga pinsalang iyon, sisirain niya ang kanyang katawan. Sa galit, sinabi ni Olivia sa kanya na hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman, ngunit bumagsak siya pabalik sa kama dahil sa pagod. Habang natutulog siya, sinimulan ni Krisha na linisin ang kanyang mga sugat gamit ang isang basang tela. Nang mapansin ang lahat ng mga peklat sa kanyang katawan, napagtanto niya na si Olivia ay mayroon ding maraming lumang pinsala mula sa hindi mabilang na mga labanan. Si Olivia ay isa sa mga pinakamahusay na mandirigma ng espada sa kaharian, kaya nagtaka si Krisha kung sino ang maaaring gumawa nito sa kanya. Sa wakas, naglagay siya ng isang healing spell sa kanya upang matulungan siyang mas mabilis na gumaling. Matapos ang labis na pagsisikap, nakatulog si Krisha sa tabi ng kama at nanatili kay Olivia hanggang umaga. Samantala, nagbasa si Alec ng isang libro tungkol sa dungeon ng Arcana upang magsagawa ng ilang pananaliksik. Bigla, isang batang lalaki na nakaupo sa harap niya ang sum-iris sa kanyang pagbabasa. Nagtataka si Alec kung bakit alam ng bata ang pangalan niya, ngunit hiniling na lang niya kay Alec na bumili muna ng ice cream. Habang nakaupo sila sa ice cream parlor, pinanood ni Alec ang batang lalaki na nilalamon ang kanilang buong stock. Pinaalalahanan niya ang bata na magpakilala. Kaya, isiniwalat niya na ang pangalan niya ay Lord mula sa S-rank party, Nameless. Ipinaliwanag ni Lord na gusto niyang pag-usapan si Alec dahil gusto niyang malaman kung gaano na ito kalakas. Tinanong ni Alec kung ano ang iniisip niya tungkol sa kanya, at sinabi ni Lord na siya ang perpektong kapalit. Nalilito si Alec, ngunit inanyayahan siya ng masayahing batang lalaki na sumama sa kanyang koponan para sa kanilang susunod na paglalakbay sa Labyrinth Dungeon. Diyan nagtatapos ang episode 6. Mag-like at mag-subscribe para hindi makaligtaan ang susunod. Salamat sa panunood.